Magandang umaga sa ating lahat and welcome back to ating early morning sa umaga ito. Para po sa ating program, tayo po magkakaroon ng opening song, followed by opening prayer po ng ako naman po mag-lead, and then after po ng opening prayer, tayo po magkakaroon ay mapapakinggan na po natin ang speaker sa umagang ito, si Sister Phoebe Mudala, and then after po nun tayo po magkakaroon ng closing song to be followed by the opening prayer of our closing prayer of our speaker. So, yun po ang pagkasunod-sunod na programa natin sa umaga ito. Kaya once again, tayo po ay dumako na sa ating opening song. Nalangin, our Father na itinagawin us this morning, for the blessing that is for guiding us. Again, we say him, I'm devotional, please, and give us knowledge and understanding from above. Listen to what the Spirit is trying to say. And please continue to guide us with us. Please protect us. Please protect them and please protect us from any possible and dangers. And please forgive our sins that have been against you. Thank you for receiving and answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat and welcome sa ating daily morning devotional. Ang title po ng devotional natin sa umagang ito ay Sanctification
the work of a lifetime. So today is April 20. Sabi po sa ating key text na mahahanap sa John 17 verse 19, "And for their sakes I sanctify myself, that they also might be sanctified through the truth. The righteousness by which we are justified is imputed. The righteousness by which we are sanctified is imparted. The first is our title to heaven. The second is our fitness for heaven." So, pag sinabi pong imputed, ibig nang sabihin, ah, ito ay, um, so, kapag sinabi pong imputed, ito yung righteousness ni Christ na parang ibinigay sa atin. Ito yung, parang it is credited sa atin kahit hindi siya originally sa atin. So, ibinigay ni Christ yung kanyang righteousness sa atin para tayo ay ma-justify. And yung righteousness naman na sanctified is imparted. So, ibinigay din ito or it is placed in us by the Holy Spirit. So, ito yung righteousness na nag-work sa atin para tayo ay maging fit para sa heaven. So, yung una, yung righteousness imputed, ay ito ay binigay sa atin. Ito yung title natin sa langit para makapasok tayo sa langit. And yung righteousness imparted, ito yung ugali na meron tayo para tayo ay makabelong sa ah, langit. So, ayan po ano. So, tayo ay parang, tayo ay pinatawad ng Panginoon, yung justification through imputed righteousness, at, at nag-work yung forgiveness na yun continually, which is yung sanctification through imparted righteousness. Many commit the error of trying to define minutely the fine points of distinction between justification and sanctification. Into the definitions of these two terms, they often bring their own ideas and speculations. Why try to be more minute than is inspiration on the vital question of righteousness by faith? So, ayun nga po, na may mga tao talaga na gustong i-explain lahat ng kahit yung pinakamaliit na detail between justification and sanctification na terms. Pero at the end, instead na mag-stick sa definition na binigay ng Panginoon, ay dinadagdagan nila ito ng kanilang sariling mga ideas or nagkakaroon ng uh, human definition instead na yung binigay na definition ng Panginoon. And ayun nga, meron ng concrete na explanation ang Panginoon na binigay dito sa Bible. So, bakit pa kailangan natin mag-go beyond dun sa mga bagay na kailangan na hindi naman inexplain? Ano? As a penitent sinner contrite before God, discerns Christ's atonement in his behalf and accepts his atonement as his only hope in this life and the future life, his sins are pardoned. This is justification by faith. So, kapag yung isang tao ay remorseful sa kanilang kasalanan at nagtiwala sila o binigay nila yung tiwala nila sa sacrifice ng Panginoon, pinapatawad sila ng Panginoon. Yun yung justification by faith. It is being made right with God because of Jesus Christ. Sanctification is not the work of a moment, an hour, a day, but of a lifetime. It is not gained by a happy flight or feeling,
but it is the result of constantly dying to sin and constantly living for Christ. Wrongs cannot be righted, nor reformations wrought in the character by feeble, intermittent efforts. It is only by long persevering effort, sore discipline, and stern conflict that we shall overcome. So, ang sanctification po ay hindi siya nangyayari instantaneously. Hindi siya biglaan na kapag sinabi mo na, ay, gusto ko magbago. At, ayun, the next day, bago ka na. So, hindi siya ganun. It does not work like that. So, sanctification, isa siyang mahabang proseso. It is a lifetime or a lifelong process. It is a lifelong process na pagsabi ng no sa kasalanan at yes kay Kristo araw-araw. So it takes steady effort, discipline, and perseverance. Hindi lang yung dahil feel mo lang ngayon na magbago ka, ay bago ka na. Ano, hindi siya quick feelings ng or yung short bursts ng effort. Constant siya. Araw-araw. Araw-araw, pinipili mo ang Panginoon hanggang sa end ng life mo. Ano? So, ganun ang sanctification. Hindi siya, porke nag-decide ka na gusto mo maging sanctified or gusto mo mabago yung ugali mo, eh, hindi naman ibig sabihin na mababago ka na agad. So, kailangan ng discipline and constant effort. Ano, kasi hindi siya ganun kadali. It is not merely a theory, an emotion, or a form of words, but a living, active principle entering into the everyday life. It requires that our habits of eating, drinking, and dressing be such as to secure the preservation of physical, mental, and moral health, that we may present to the Lord our bodies, not an offering corrupted by wrong habits, but a living sacrifice, wholly acceptable unto God. So, ayun po, ang sanctification, hindi siya basta-basta talaga. Makikita ito, hindi siya feeling lang. Ano, dahil ito ay may actions din. Ito ay nakikita sa kinakain natin, sa iniinom natin, sa kung paano tayo manamit, o paano tayo mabuhay sa araw-araw. Ito yung habits na, it is the habits that should keep us healthy sa ating kaisipan at sa ating katawan at sa ating spirit para ma-offer natin yung sarili natin sa Panginoon bilang pure living sacrifice at hindi corrupted ng mga unholy na mga bagay. The scriptures are the great agency in the transformation of character. If studied and obeyed, the word of God works in the heart, subduing every unholy attribute. So, ang pinaka-tool na ginagamit ng Panginoon para tulungan tayong magbago ay yung Bible and syempre yung spirit of prophecy, pero mostly yung kanyang salita, which is the Bible. So, kapag inaral natin ito at kapag sinunod natin ito, mag-work ang Panginoon. The Holy Spirit will work in us para alisin yung mga sinful traits natin, at para tayo ay maging holy. There is no such thing as instantaneous sanctification. True sanctification is a daily work, continuing as long as life shall last. Ayun nga po sa sinabi ko, nabanggit ko kanina, ang sanctification hindi siya basta-basta, hindi siya biglaan. Na kapag pag sinabi mo gusto mong ma-sanctify, ay sanctified ka na agad. Or nagbago na agad yung ugali mo. It is a continuous work. So, araw-araw, you are making a conscious decision to choose God. Ano, sa lahat sa choices na ginagawa mo sa bawat araw. Doon makikita yan. And katulad nga ng sinabi ko po kanina,
hanggang sa matapos yung buhay natin dito sa earth. Yun yung effort na nilalagay natin para maging sanctified. So, ayun po ano. So, dito tinuturo sa atin na ang righteousness, it has two parts, which is justification and sanctification. And yung justification, immediate siya dahil ito ay binigay na sa atin ng Panginoon. Yung title natin para makapunta tayo sa langit. And yung sanctification naman is lifelong. Ito yung nakikita sa character natin. Ito yung it is by choosing God daily. And uh, sa pag-sacrifice ng uh, mga bagay na gusto natin or like yung selfish inclinations, sanctification is lifelong. It is a lifelong effort kung saan you make a conscious choice na piliin ng Panginoon and i-deny yung ating sarili para tayo ay maka-fit sa heaven. And together, these two, they prepare us hindi lang para makarating ng langit, pero para tayo ay maging handa na tumira sa langit. So, yun lamang po ang devotional natin sa mga ito. Magandang umaga everyone and God bless. Po, maraming salamat. Itulis na at gandang mensahe na ibinangali sa ating muling mukha na ayun nga po na wag po tayo mag-expect ng perfection overnight. Kasi sabi dito na ang tunay na spiritual growth ay nangyayari lang po through small and consistent choices na ginagawa natin. So, sa pamamagitan nun, kailangan po natin magtiwala sa Panginoon little by little para po tayo rather all at once para hindi po tayo ma-overwhelm or um, ayun nga po para mas maging malakas pa yung connection natin. So, ngayon po tayo ay dumako sa ating closing song to be followed by the closing prayer of our speaker.
Let us pray. Our dear Heavenly Father, I'd like to thank you for the wonderful good night rest that you have given us. Thank you for waking us up again and giving us your life and strength. And we thank you also for the message that we have heard this morning. May we uh, continuously work for us to be sanctified, so that we may be able to uh, live in heaven, uh, so that we are prepared to live in heaven when the time comes. And we also pray for the safety of our brethren who are not with us. And also we pray for the youth camp and camp meeting that will be uh, going on Palawan, in Palawan. And please forgive us from the sins that we have done. Thank you for always here and answering your prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And maraming salamat po, Sister Katie, sa lead ng ating closing prayer at sa pag-share ng napakagandang mensahe sa atin ngayong umaga. And maraming salamat din po sa mga kasama natin dito sa Zoom and sa mga nanonood po sa Facebook Live. Samahan niyo po kami muli mamayang gabi para po sa ating daily evening devotional na magaganap po ng alas 6 ng gabi. At bukas po ng umaga para po sa ating daily morning devotional na magaganap po ng alas 5 ng gabi. So, dito po nagtatapos ang programa natin sa umagang ito. Kaya once again, good morning po sa ating lahat and God bless us.